Filipino 5. Bakit natin kailangan ng alituntunin sa loob ng silid-aralan? Dapat ba nating sundin ang mga alituntunin at bakit? Kilalanin ang panauhan ng panghalip na panaong nakasalungguhit sa bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot kung ito ay panauhang una, ikalawa, o pangatlo. Number 1. Ang aking nanay ay isang bayani para sa akin. Siya ay mabuti sa lahat. What is the correct answer? Is it panauhang una, ikalawa, or pangatlo? Alright, so number 2. Tayo man ay maaari ding maging bayani sa munting paraan. So, the correct answer is panauhang una. Next, number 3. Kami ay iiwas makipag-away sa ibang bata. So, yung tamang sagot dito is also panaunang una. And for number 4, maglilinis ako ng bahay kahit hindi inuutusan. So, yung correct answer is panauhang una. And for the last number 5, maaari din silang tumulong sa sino mang nangangailangan. So, ito, panauhang pangatlo na siya. Uri ng pangungusap. Layunin. Naipaliliwanag ang 5 uri ng pangungusap ayon sa gamit. Naipapakita ang kahalagahan ng pagiging tapat at mabuti batay sa kwentong napanood. At nakasusulat ng pangungusap gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Naramdaman ko o nararanasan kapag walang makain. Ginagawa kapag hindi sumusuporta o laban sa isang gawain o paniniwala. Hinihingi upang magkaroon ng hustisyang nararapat na tamasahin o maranasan. Paniniwala o tinatayo ang kaisipan sa buhay ng isang tao na kanyang pinaglalaban at pinapanindigan. Nagagawa ng isang taong gipit lalo na kung may pangangailangan. Ano ang dahilan bakit nakahiwalay ang hinlalaki sa daliri? Mga uring pangungusap. Pasalaysay, pautos, pakiusap, patanong, at padamdam. Number 1, pasalaysay. Pangungusap na nagkukwento o nagsasalaysay. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Narito ang mga halimbawa. Si Ana ay tumatakbo. Ang ibon ay lumilipad. Magbigay ng halimbawa ng pangungusap na pasalaysay. Number 2, pautos. Nagpapahayag ng obligasyong dapat gawin. Nagtatapos din ito sa tuldok. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap na nag-uutos. Magdilig ka nga ng halaman, magsibak ka nga ng kahoy. Magbigay ng halimbawa ng pangungusap na nag-uutos. Next, number 3, pakiusap. Pangungusap na maaaring nagsasaad ng paghingi ng pabor. Ginagamitan ng magagalang na salita upang makiusap. Maaaring nagtatapos sa tuldok o tandang pananong. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap na nakikiusap.
Maaari ba akong humiram ng lapis? Pakibuksan naman po ang pinto. Nagbigay ng halimbawa ng pangungusap na nakikiusap. Next, number 4, patanong. Pangungusap na nagsisiyasat o naghahanap ng sagot. Nagtatapos sa tandang pananong. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap na nagtatanong. Nasaan na ba ang aking apo? Kaya mo bang buhatin iyan? Nagbigay ng halimbawa ng pangungusap na nagtatanong. Number 5, padamdam. Nagsasaad ng matinding damdamin tulad ng tuwa, takot, pagkagulat. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Maaari ring gamitin ang tandang pananong. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap na padamdam. Naku, ang daming insekto. Bilisan mo, umuulan na. Magbigay ng halimbawa ng pangungusap na padamdam. Pinto ng karunungan. So, yung mga questions dito is about siya sa mapapanood na maikling kwento.